am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. October 11, Biyernes, magandang umaga po. Lalong lumakas ang bagyong Santi na nagbabanta mag-landfall sa Aurora Province. Para sa karagdagang detalye kaugnay sa lagay ng panahon, narito po si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang umaga po, Mang Tani. Magandang umaga, Howie at Cara. Isa na ang typhoon ng bagyong Santi at mataas na ang banta nito sa Northern at Central Luzon. Sa bagong buletin ng Pag-asa ngayong umaga, itinaas na sa Aurora Province ang Public Storm Warning Signal number 3. Magiging masungit ang panahon dyan sa mga susunod na oras. Mamayang hating gabi o madaling araw, bukas posibleng tumama ang sentro ng bagyo sa naturang lalawigan base sa track ng Pag-asa. Itinaas naman ang signal number 2 sa mga probinsya ng Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Benguet, La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Northern Quezon kasama na ang Polillo Island at ang Pampanga at Bulacan. Signal number 1 naman sa Southern Cagayan, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos Sur, Bataan. Signal number 1 din dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Lubang Island, Quezon Province, Marinduque, Camarines Provinces, Albay at Catanduanes. Paalala ng Pag-asa, posible po ang pagbaha at landslide sa mga lugar na isinailalim sa mga storm warning signal. Masungit o lubang matataas ang mga alon sa mga dagat at mataas din ang posibilidad ng storm surge sa mga baybaying sakop ng mga lugar na isinailalim naman sa signals 2 and 3. Laging tumutok sa mga weather update para sa I Am Ready at iwas disgrasya. Namata ng Pag-asa ang mata ng Typhoon Santi sa layong 300 kilometers sa may silangan ng Baler, Aurora, dakong alas 7 ngayong umaga. At taglay ang lakas na hangin umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanlurang direksyon sa bilis na 15 kilometers per hour. Okay, Mang Tani, kapag nag-landfall na po, dyan po sa Aurora Province, itong bagyong Santi, may iba pa bang lugar na maapektuhan ng bagyong ito? Yes, Cara. Base kasi dito sa storm track ng Pag-asa at Weather Central, bukod nga dyan sa Aurora ay tatawirin din ito ng bagyo at direktang maapektuhan ang mga probinsyang kalapit nito katulad ng Quirino, Nueva Vizcaya, dyan sa Nueva Ecija at Pangasinan bago ito tuluyang lumabas dyan sa West Philippine Sea. At kung magagawa ng naturang bagyo yung predicted path na ito, halos hindi ito maiiba sa dinaanan ng dalawang magkasunod na bagyo, itong Typhoon Pedring at Typhoon Kiel noong taong 2011. Kaya paalala mga kapuso, 500 kilometers po yung diametro o lawak nitong bagyong si Santi at yung napakalakas o matitinding ulan at hangin na dala nito, maaari rin pong maranasan yan. Hindi lamang po dun sa dadaanan kundi sa iba pang bahagi ng Northern, Central at Southern Luzon kasama na ang Metro Manila. Sa sandaling mag-iba ang direksyon ng naturang bagyo. Ang kahit kaunting pagbabago po sa direksyon nito ay maaaring magresulta para maiba yung mga lugar na posibleng maapektuhan nito pong direktang epekto nitong bagyo. Samantala, itinaas ng Pag-asa ang gale warning sa mga dagat sakop naman ng eastern seaboard ng Northern Luzon at Visayas. Pinapayuhan ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na iwasan muna ang maglayag o pumalaot. Mang Tani, kumusta naman ang lagay ng mga dam ngayong inaasahan ng buhos ng ulan dahil sa bagyong Santi? Howie, dahil naman sa banta ng bagyong Santi, binabantayan din nga ng Pag-asa yung ilang dam, partikular na yung Magat Dam dito sa Isabela na karatig lugar lamang ng Aurora na direktang maapektuhan ng bagyo. Umaabot na sa 189.33 meters ang water level sa nasabing dam, dakong alas 6 ng umaga yan. Malapit na sa spilling level na 193 meters. Ang posibleng pagbukas ng gate sa Magat, magiging depende sa magiging lagay ng panahon sa Isabela sa mga susunod na oras. At binomonitor din ang Lamesa Dam na meron ng 79.55 meters na level ng tubig. Hindi na po yung kalayuan sa critical level na 80.15 meters bago ito posibleng mag-overflow. Binabantayan ng mga kinakaukulan sa Bulacan ang sitwasyon naman dyan sa Bustos Dam. Posible kasi ang pagsabog o pagguho ng 6 na inflatable rubber gates nito. At kapag tumaas ang water level ng Bustos Dam, kusang bumubukas po yung mga rubber gates dahil sa pressure ng kumakawalang tubig. Itinayo noon ang Bustos Dam para sa irrigation. At ngayong Biyernes mga kapuso, yung nalalabing bahagi ng Luzon na hindi po
isinailalim sa storm signals, kasama na ang Visayas, ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na sasamahan ng mahina hanggang katamtamang ulan at thunderstorm ayon sa PAGASA. At sa Mindanao, makararanas naman ng maaliwalas hanggang sa misay maulap na papawirin na may pulo-pulong ulan o di kaya'y thunderstorm. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang update, bisitahin ang GMA Weather webpage, Twitter at Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Weather Resident Meteorologist.